Hello po sa ating lahat. Mayroon tayong additional comment ukol dito sa issue ng SB, SI, Socorro, Bayanihan Services Incorporated na recently talagang naging trending at viral dahil sa mga di kapanipaniwalang mga pangyayari sa ukat na ginagawa ng grupo. Kasi talagang kung titignan natin, as if yung normal na pamumuhay ng mga tao, particularly yung mga bata, ay nabago. Okay? So, ganito yan, ano? Ayon sa mga ulat, ang mga bata daw ay hindi pinapayagan na mag-aral so that at that early stage mayroong ipinapagawa sa kanila na talagang hindi normal. Kasi sa psychology, ang alam ko, basta yung bata dapat mayroon silang time na maglaro, mag-enjoy dahil yan ay bahagi ng kanilang physical, mental, social at spiritual development. So lahat yan dapat ma-experience ng isang growing child. But in the case of sa grupong ito, imagine, sila na ay naninirahan sa barracks. So paano yung guidance and counseling ng mga parents na kailangan yan o yung mga elders. So, talagang para bang ano yan I remember yung buhay ng yung mga Griego, the Spartan na talagang at that early stage hinubog na sila na maging sundalo. So, iyan naman ay yung sa kaso naman ng SI, sinuhubog sila maging sundalo ni Senior Aguila. Kaya parang hindi normal, ano. Ngayon, kung i-backward natin yung mga pangyayari, one time narinig ko na matagal nang inirereklamo ang grupong ito. Ang if I were right, ang nanguna sa pagrereklamo ay yung mayor ng Socorro. Okay? Ngayon, para bang yung kanyang mga complaint ay hindi pinapakinggan. Okay? So, binabaliwala. Ngayon lang napakinggan yung issue nang ito ay dumating sa atensyon ng Senado. Kaya nagkaroon ng ganyan Senate hearing. Then, siyempre, automatic yan, may mga investigation. Ngayon, ang naisip ko, bakit ganon? Bakit noon walang pumapansin? So, dahil walang pumapansin, parang may mga theories tayo, no? Conspiracy theory. Okay, ang conspiracy theory natin na ito, baka naman may something dyan na more than that group. Baka talagang may mga sumusuporta na makapangyarihang tao dyan. Okay, makapangyarihang tao na behind sila sa grupo na yan. Pinoprotektahan, dinidipinsahan. Okay? Kaya maraming mga conspiracy theory na baka may involved dyan ang drugs. So it's a possibility dahil napakalaki ng area. Ganyan noon si
Pedro, ano, ano ba yung Colombian drug lord? Nakalimutan ko na. Pero pagka tumatanda talaga paano, no? Kaya yon ang punto natin, dapat ah, imbestigahan ng maigi yan in all angle. Bagamat yan ay more than 300 square acres. So di tignan ng maigi, baka may hindi, baka may mga shabu laboratory, may mga system for smuggling, saka iba pang mga crimes. Kasi sinasabi na may mga nawawalang mga tao. So all of this, everything is possible. Diba? Yan. Kung may usok, may fire. Okay. Ngayon, start now, talagang imbestigahan ng maigi. Then, kung may mga involved na higher government official, they should be penalized. Batay sa batas. Yun ang dapat. Kaya, alam niyo ang isang key natin for national development ay kung may mga whatever illegal na nangyayari, iikwan natin. Tutulong tayo para ma-reveal ang mga ganitong mga nangyayari. So muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mahal natin ang Pilipinas, kaya ginagawa natin ito. Naiinggit tayo sa mga maunlad na bansa. Sana mga apo natin, mga anak natin ay magkaroon pa sila ng more portable, more enjoyable environment. Dahil ang mga Pilipino ay nakakatutok sa progress of development ng bansa. Yung mga practices, yung mga paniniwala na puro politics, na pagbubudol-budol. It's time na i-read out natin ang mga ito. Magbago na tayo mga Pilipino. So muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating